Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sina Shamilia, Minchi, Jenny at Perry ay nagsasalo ng hapunan. Sa sandaling iyon, nadama ni Amelia ang tunay na kaligayahan dahil nasa tabi niya ang kanyang nag-iisang apo na si Jenny. Habang kumakain, naupo si Amelia sa gitna at sinabi, "Ako'y lubos na masaya na kasama kayo. Kayo ang tunay kong ligaya sa buhay." Idinagdag pa niya na hindi niya kailanman nadama ang ganitong kaligayahan kina Dara at Megan. Samantala, nagharap sina Jenny at Madam Amelia dahil bumalik si Amelia sa Pilipinas kahit siya lamang mag-isa. Sa oras na ito, magkahalo ang damdamin ni Amelia lalo na nang malaman niyang niloloko si Dara. Sina Dara at Megan ay humaharap na ngayon sa kahihiyan. Sa kabilang banda, labis na nagsisisi si Miss Monica dahil nagkamali siya sa pagtanggal kay Jenny sa Yumi. Inakala niyang mas magiging matagumpay ang Yumi kasama si Megan at ilang kaibigan ni Jenny. Ngunit iyon ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Kumalat sa social media ang mga maling gawain ni Dara at naging viral. Nabunyag sa lahat ang kanyang iskandalo. Dahil dito, si Megan ay nakaranas din ng matinding batikos. Wala nang nagmamahal sa Yumi at isa-isang umalis ang mga fans. Maging ang tatlong kaibigan ni Jenny na tinatawag niyang Buzz ay umalis na rin sa Yumi. Hindi na nasisiyahan ang mga miyembro sa pamumuno ni Megan dahil hindi na naririnig ang kanilang mga tinig. Sa madaling salita, wala na silang halaga sa grupo, kaya't nagpasya silang umalis. Ngunit bago magdesisyon, kinausap muna nila si Jenny. Tinanong nila kung ayos lang na pumunta sila sa ibang lugar. Ngunit matatag na sinabi ni Gutsbana na magpapatuloy si Jenny ng mag-isa. Gayunpaman, hiniling ni Jenny na isama ni Bana ang kanyang tatlong kaibigan at bumuo ng bagong grupo. Kaya't ngayon, ay hinihintay ng lahat kung ano ang magiging pangalan ng bagong grupong bubuuin ni Jenny kasama ang kanyang tatlong kaibigan. Samantala, hindi na maunawaan ang mga ekspresyon sa mukha ni Miss Monica. Minsan nakangiti, minsan naguguluhan, minsan mainit at malamig. Para bang nabura ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil sa personal na motibo ni Dara at Megan na sumira sa lahat. Bumagsak na ang career ni Megan at ito'y maituturing na kanilang karma. Samantala, labis na inaalagaan ni Jenny si Amelia. Dahil may sakit si Amelia, lumapit siya kay Jenny. Nakiusap si Jenny sa kanyang lola na, magpagaling ka po, hindi pa natin lubos na na-enjoy ang oras na magkasama tayo." Umiyak si Jenny at hiniling na magpagamot si Amelia. Dati ay ayaw magpagamot ni Amelia dahil sa matinding stress sa isip. Ngunit ngayon ay nangako siya kay Jenny na hindi basta-basta matatapos ang kanyang buhay. Upang gumaling si Amelia, kinakailangan ang mga bihasang doktor. Kaya't labis na natuwa si Jenny. Tumalon siya sa tuwa at sinabi, "Oo, matagal ko nang gustong makasama ka." Pagkatapos ay hiniling ni Jenny sa kanyang ina na huwag nang magalit kay Lula Milan, kundi bigyan siya ng pagmamahal at pag-aaruga dahil hindi kailanman nakatanggap ng tunay na pagmamahal si Amelia mula kina Dara at Megan. Napansin ni Jenny na kulang sa pagmamahal ang buhay ni Amelia. Si Shamilia ay labis na napapabayaan ni Dara. Ngunit dahil pumayag si Amelia na magpagamot, agad nila siyang dinala sa malaking ospital. Sinabi ni Amelia na walang problema sa pera, kaya't nagsimula ang gamutan. Ngunit bago pumunta sa ospital, sinabi ni Amelia kina Jenny, Minchi at Perry na ayaw niyang lumapit sa kanya sina Dara at Megan. Ayaw niyang makita ang kanilang mga mukha.
Sinabi ni Minchi at Perry na hindi nila kayang pigilan si Dara dahil matagal na itong bahagi ng pamilya. Kaya't sinabi ni Amelia na tatawag siya ng pulis upang hindi na makalapit sa kanya sina Dara at Megan. Galit na galit si Amelia, ngunit sinabi niyang hindi agad maaaring maghiganti. Una, kailangan muna niyang gumaling at sa kanya ipaparamdam kina Dara at Megan ang kanyang galit. Kaya't tumawag siya sa pulis at sinabi, "Sir, kailangan ko ng proteksyon. Bantayan ninyo ako. Ayaw kong lumapit sa akin sina Dara at Megan. Nais kong sina Minchi at Jenny Lamar ang mag-alaga sa akin." Tinanggap ng pulis ang kanyang kahilingan. Dahil dito, nang dumating sina Dara at Megan sa ospital, hindi sila pinapasok at pinaalis. Nakaupo lamang sina Jenny, Minchi at Perry at tinitingnan si Dara. Nagalit si Dara dahil hindi sila makalapit ni Megan kay Amelia. Ngunit ito ang utos ni Amelia dahil puro pasakit at problema lamang ang dala ni Dara at Megan. Ayaw na niyang tiisin pa iyon. Naging matagumpay ang gamutan ni Amelia. Gayunpaman, sinabi niyang ayaw niyang bumalik sa kanyang palasyo hanggat naroon sina Dara at Megan. Kaya't hiniling niya sa pulis na paalisin sina Dara at Megan mula roon. Ngunit mahigpit na kumapit si Dara, iginiit na ang kanyang anak ang magmamana. Ngunit ang katotohanan, hindi anak ni Diyos si Megan, kaya't walang mamanahin. Sa sandaling iyon, sinabi ni Jenny, "Lola, huwag mo nang isipin ang mga problema. Isipin mo na lang ang kasiyahan ng pagiging magkasama. Hindi ka namin bibigyan ng pasakit, kundi ng buong pag-aaruga." Naramdaman ni Amelia ang pagmamahal na hindi niya kailanman natanggap kina Dara at Megan. Labis siyang inaalagaan ni Minchi. Masaya si Minchi dahil nasa tabi niya ang ina ng kanyang dating minahal. Taos-pusong tinanggap din ni Popsi Perry dahil nauunawaan niya ang damdamin ni Jenny. Sama-sama nilang inalagaan si Amelia. Namangha si Amelia dahil noong kasama niya si Dara, hindi niya kailanman natanggap ang ganitong pag-aaruga. Sabay-sabay silang nanalangin, sagana ang pagkain. Sinabi ni Amelia, "Masaya ako na kasama kayo. Sa inyo ko natagpuan ang tunay na kaligayahan." Mahigpit niyang niyakap si Jenny ng may emosyon. Ngunit iginiit ni Megan na makita ang kanyang lola dahil hindi niya matanggap na si Jenny ang kumukuha sa kanya. Nang dumating si Megan sa bahay kung saan naroon si Amelia, sumunod si Dara. Doon nasaksihan ni Dara kung paanong galit na galit si Amelia kay Megan. Matalim na sinermunan ni Amelia si Megan, halos itinutok pa ang kanyang daliri sa mukha nito at sinabi, "Huwag mo akong tawaging lola." Natawa lamang si Jenny at pinanood habang umiiyak si Dara. Isa na namang kabanata ito ng kanilang kwento, bahagi ng Born to Shine. Hindi na nagustuhan ng mga kaibigan ni Jenny ang pamumuno ni Megan dahil hindi na naririnig ang kanilang mga tinig, kaya't nagpasya silang umalis sa grupo. Ngunit bago umalis, kinausap muna nila si Jenny. Tinanong nila kung ayos lang na sumama sila sa kanya. Palaging nasa tabi ni Baste ang mga kaibigan ni Jenny at dinala sila kay Jenny. Dahil dito, naiwan si Megan mag-isa sa Yumi House at nagsimulang maghanap ng bagong lugar. Nag-usap ang tatlong kaibigan at nakatiyak silang hinding-hindi sila tatanggihan ni Jenny dahil tunay silang mga kaibigan. Hindi na magawa ni Miss Monica ang anuman at si Ned ay nagtungo sa Africa para magtrabaho. Inakala ni Megan na siya ang nagtagumpay dahil napaalis niya si Jenny mula sa Yumi. Akala niya siya na ang papalit kay Jenny. Ngunit nang bumalik siya sa Yumi House, nakita niyang wala na ang kanyang mga kaibigan. Lahat ay nawala na sa tulong ni Baste. Pagkatapos ay hiniling ni Baste kay Jenny na tanggapin muli ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sinabi ni Jenny na kailangan muna niyang humingi ng pahintulot kay Coach. Hindi na magawa ni Miss Monica ang anumang hakbang at si Ned ay nagtungo sa Africa para magtrabaho. Inakala ni Megan
na siya ang nagtagumpay dahil napaalis niya si Jenny mula sa Yumi. Akala niya siya na ang papalit kay Jenny. Ngunit nang bumalik siya sa Yumi house, nakita niyang wala na roon ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay nawala sa tulong ni Baste. Pagkatapos ay hiniling ni Baste kay Jenny na tanggapin muli ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sinabi ni Jenny na kailangan muna niyang humingi ng pahintulot kay Coach B dahil magpapatuloy siya ng mag-isa. Sa oras na ito, hiniling ni Jenny kay Bana na tanggapin ang kanyang 3 kaibigan. Ngunit sinabi ni Gutsbana na kilala si Jenny sa buong mundo dahil sa kanyang pag-usad ng mag-isa kaya't maaaring masira ang kanyang career kung mananatili siya sa kanila. Iminungkahi niyang maaari silang tanggapin, ngunit dapat bumuo ng hiwalay na grupo na iiba sa solo career ni Jenny. Labis na nag-alala si Jenny para sa kanyang mga kaibigan dahil ayaw niyang matapos ang kanilang career. Sinabi niyang hindi niya hahayaang mawala ang kanilang kinabukasan dahil sila rin ang tumulong upang umusad ang Yumi. Kaya't umiyak si Jenny at hinanap ang kanyang mga kaibigan, tinawagan sila, ngunit hindi na sila sumagot. Samantala, sinubukan ni Megan na kumbinsihin si Miss Monica. Ngunit diretsyong sinabi ni Miss Monica, "Megan, lahat ng ito ay kasalanan mo. Pinagkatiwalaan kitang pamunuan ang Yumi, ngunit tingnan mo ang nangyari. Bumagsak ang Yumi at inanunsyo ni Miss Monica na tatapusin na ang Yumi Group. Sinabi niyang dapat isipin ni Megan ang sarili niyang career. Hindi na siya tutulungan. Natapos na ang mahabang taon ng kanyang pagsusumikap bilang producer dahil sa pagiging makasarili ni Dara at Megan. Sa oras na ito, magkasama sina Amelia, Ty Jeannie, Minchi at Perry. Inaalagaan nila si Amelia. Ang pagmamahal na ipinakita ni Minchi, Perry at Jenny kay Amelia ang nagpagaling sa kanya. Paulit-ulit na nagpapasalamat si Amelia at sinabing hindi niya kailanman natanggap ang ganitong pagmamahal noon, lalo na kina Dara at Megan. Sinabi niyang ito ang tunay na pagmamahal, hindi pakitang tao. Sa oras na ito, nabunyag din ang panlilinlang ni Lara. Sinabi ni Min na tama lamang ang kanilang ginawa dahil iyon ang nais ng kanilang anak na si Jenny. Sinabi niyang ayaw niyang mabigo ang kanyang anak. Tutup din nila ang lahat ng nais ni Jenny hanggat maaari. Sinabi rin ni Perry ang parehong bagay. Sinabi ni Berry na mahal nila si Jenny at palaging handang tuparin ang kanyang mga nais. Nangako silang hinding-hindi nila bibiguin si Jenny. Ngunit si Megan ay labis nang nabigo at nalunod sa kalungkutan. Hindi na naglakas loob si Megan na pumunta sa puntod ni Dio dahil nalaman na ng lahat na hindi siya anak ni Dio kundi anak ni Freddy. Kaya't si Jenny Megan ay hindi na rin pumunta roon at si Jessie ay kasama niya. Ngunit labis na nainis si Megan kay Jessie dahil hindi na siya makakatulong. Nais ni Megan na gamitin si Gishi upang pabagsakin si Jenny. Ngunit mahigpit na ipinagbawal ni Coach Dara, sinabing walang lalaking dapat makialam sa buhay ni Jenny. Sa oras na ito, si Megan mismo ang kumilos. Sinabi niya sa kanyang ina na si Dara, "Nay, kailangan kong pumunta kay Lola Amelia. Ako na mismo ang gagawa." Sinubukan siyang pigilan ni Dara at sinabing darating ang oras na babalik si Amelia sa kanila. Ngunit hindi nakinig si Megan. Sinabi niya, "Kung hindi mo ibabalik si Lola mula kay Jenny, ako na mismo ang gagawa." Pagkatapos ay umalis siya at sinundan siya ni Dara. Dumating si Megan sa bahay ni Amelia at sinabi sa kanya na bumalik na sa kanilang palasyo, ngunit sumabog sa galit si Amelia. Sinabi niya, "Megan, wala kang hiya. Huwag mo akong tawaging Lola dahil hindi kita apo. Umalis ka rito." Itinutok pa niya ang kanyang daliri sa mukha ni Megan at sinermunan siya. Nagsimulang umiyak si Megan at pinanood siya ni Dara mula sa malayo. Natawa lamang si Jenny sa eksena. Kitang-kita sa mukha ni Amelia ang matinding galit at puot. Sinabi niya,
Lumayas ka sa aking paningin, ayaw na kitang makita kailanman. Maraming salamat sa panunood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.